So, eto na mga sangkay, nagkaaminan na. Yo guys, what's up? Mayroon pong inamin ngayon itong lawyer na siyang nanguna mga sangkay sa mga naglabas ng maleta na nagsasabing naghatid daw po kay la PBBM. Ngayon, tingnan po natin anong kanyang inamin mga sangkay. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tingnan nyo po sa baba ng video na to. I-check nyo po dyan, meron po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso tayo. Ito po yung balita kasi. Tingnan natin. Kasi, nagkamali daw po ng pagsama ng ilang mga personalidad sa affidavit. Ayon po ito kay Attorney Baligod. Iba yung tawag dito nila Boss Mike eh. Well, tingnan natin mga sangkay. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila de Lima, si ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Ayan po. Attorney Baligod inaming may error sa listahan ng mga kongresistang umano'y tumanggap ng maleta. Boom! Dito na mga sangkay nagkamali. Mali na naman. 'Di ba? Yan ang problema mga sangkay kapag fake, pag peke ang inilabas, nabubuking ka agad. May mga sinama kasi sila mga tao dyan. No? Actually, dapat i-void na lahat yan eh. Kapag nagisa yan, mga sangkay, lalabas at lalabas pa yung katotohanan dyan. Eto, lalo silang masisira ngayon kasi umamin na mismong abogado nila na may error sa listahan na nilagay po nila sa affidavit. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women Ayan na. Ito po yung affidavit. na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Aha. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Alright, opo. Sabi ho dito, Leila De Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si De Lima sa mali-maletang pera. Bakit po siya hatiran ng pera? Nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayon yung naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang De Lima, dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Kita nyo yan. May mga nilagay sila mga sangkay na hindi dapat kasama doon. Alam nyo, dapat kapag gumagawa kayo ng script, ito advice ko lang sa mga ito, dapat ayusin nyo, i-double check nyo. Hindi lang double check, dapat may titingin pa eh. Titingin si letter A, titingnan din ni letter B, titingnan din ni letter C, titingnan ni letter basta ganun. Hindi yung pag nagkamali, sorry na lang, ganun na lang ba 'yon? Parang sino ba 'yun yung unang naging pinadala po diyan, yung binida nila Marcoleta, mga sangkay, 'di ba? Anak ng Tokwa nung unang salaysay talagang habang ako nanonood, naku, sabi ko, yari. Ang bihira, ang tinding pasabog nito. Kalaunan, mga sangkay, sumemplang. Tapos tinuturuan na lang po ni Marcoleta. O diba mga sangkay, tapos malaman-laman natin, yung sinumpaang salaysay pala, mga sangkay, may problema. Pineki ang perma ng isang lawyer. Ngayon, mga sangkay, eto na. Eto na naman. Part 2 na naman po tayo, anak ng Tokwa. Pakinggan natin yung paliwanag niya dito kung yung lulusot sa atin. Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting
pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Oh, inilagay ko na lamang. Kita nyo yan, mga sangkay. Wala talaga. Sablay ito. Pwede pong error yon, no? On my part. Inamin na error. Lahat na error yun eh. Inamin mo na naman isang error. Alam nyo, isang error pa lang. Sigurado, lahat na po yun dapat ma-void. Kalokohan na yun. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman na Laila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. No? Opo. Wala. Sablay na yan lahat. Umamin na eh. Aminin mo na lahat, sir. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po ha, sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang De Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Aha. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo ha, falses in uno, falses in omnibus. So, paano ho namin tatanggapin ito na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo? Ayun na. Yan ang sinasabi po natin. Di po ba, mga sangkay? Isang mali lang. Mali na po yan lahat. Lalo na't sinumpa ang salaysay yan. Baka makasuhan pa sila dyan. Diba? Sa buong affidavit. Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Yan na. accepted, no? Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Aha. Oh. What? Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Opo, opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo. hindi na po yan na a hard and fast rule. Okay. Attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So, ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Ang gulo-gulo no? Ito po ako doon. Hala ka. Ang specific po na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya ng isang paper bag at usually yung paper bag na yan either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi Okay. sa number 44 po siya eh. Wala, saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Patay Kasi ka. dito ko lang siya nakita doon sa Okay. kasama po niya yung Sige. pangalan ng mga kongresista. So, Oo. para lang po matapos Meron- na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Nakatanggap po. Yan ang problema, mga sangkay, kapag gawa-gawa lamang ang kwento. Mahuhuli kasi talaga yan eh. O, kita nyo ngayon, nangangamote yung lawyer na yan. Si Attorney Baligod po ito. Nangangamote, mga sangkay. Kasi nga po, nabubuking na sa kanilang ginawang kalokohan. Ang bihira. Isa pa lang, isang mali sa affidavit na yun. Lahat ng yun mali na yun eh. Halata kasing
Gawang ano lang gawang kamay. Ito yung mga sangkay kapag tinatanong yung mga marine, hindi umano, yung mga, kung marine kuno yun yung mga dating marine daw. Tinatanong sila, saan nyo ba hinatid, ganito, hindi nila masagot. Kailangan pa nila, si lawyer, si attorney pa ang sumagot, di ba? Well, ano ba ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.